property. Ito guys, yung for example, meron tayong logarithm of m n to the base b. Then, i-expand natin siya as logarithm of m to the base b plus logarithm of n to the base b. So, kapag times, nagpa-plus. So, next naman is yung quotient. So, opposite lang siya. So, meron tayong logarithm of m over n to the base b. So, kung yung times nagpa-plus, yung divide naman nagma-minus. So, magkakaroon tayo ng logarithm of m to the base b minus logarithm of n to the base b. Then, for next is yung power property. Wherein, for example, meron tayong logarithm of m raised to p to the base b. So, kapag may power naman guys, binababa lang natin yun. Like, mapupunta siya sa harapan ng logarithm natin. So, ganito siyang kakalabasan niya. Baga yung pinilagay natin sa labas, sa harapan. So, ganun siya ginagawa. So, try natin. So, let's say, ang gagawin is mag-condense or expand. Depende. Expand or condense. Hindi ka pipili sasagutin natin kung ano yung given. So, number 1, let's say meron tayong logarithm of 5x to the base 2. So, i-expand natin to guys. Anong kakalabasan? So, pag in-expand, ang sagot. So, magkakaroon tayo guys ng logarithm of 5 to the base 2, then plus sa logarithm of x to the base 2. Ang gano'n siya kadali. Number 2. So, let's say naman, meron tayong logarithm of x over 4 to the base 3. So, expand ulit. Ito na guys yung concept. Then, i-apply na lang. Diba? So, basically, magkakaroon tayo ng logarithm of x to the base 3. Then, minus yung logarithm of 4 to the base 3. So, yun lang. Pag mag-expand. Quotient. Next, number 3. So, logarithm of x cubed to the base 5. So, expand lang. Then, copy lang natin yung logarithm. Then, yung x na argument. Then, yung base 5. Number 4. Then, next tayo para dito. So, let's say meron tayong logarithm of 7 plus logarithm of 2. So, ito naman guys is i-condense. Condensing. Hanggang mo limited. So, di ba sabi natin guys, kapag plus, as long as same yung bases pwede natin i-combine. So, magkakaroon tayo ng logarithm of 7 times yung 2 natin. So, magkakaroon tayo ng logarithm. Tama, of 14. So, magkakaroon tayo na ito guys. Di magkaiba. So, meron naman tayo yung number 5, 2 log to the base, 2 logarithm of x minus logarithm of y.
Condense lang ulit. Hindi ko alam. Pag mga higher, di ko alam. So, meron tayo guys na ito. So, di ba sabi natin, pag ikaw na-condense, iaangat natin itong nandito sa labas, sa harapan, sa exponent. Gagawin siya exponent. So, magkakaroon tayo ng logarithm of x squared minus logarithm of y. So, ngayon, meron tayong minus dito. So, ang gagawin naman natin is i-divide yung argument. So, magkakaroon tayo ng logarithm x squared over y. Gano'n siya ginagawa. Gets yun?